Mahilig ka rin ba sa mga isda? Sa ating bagong episode, bagong kabuhayan at kagiliwan naman ang ating pupuntahan dito sa Barangay Arcangel, Balete, Aklan. Mula sa simpleng pagkahilig sa mga isda bilang pampawala ng stress, unti-unting naging bahagi na ng kanyang araw-araw na buhay ang pag-aalaga ng iba't ibang uri nito. May tilapyang pula, may koi at marami pang iba. Kilalanin natin si Danilo Quinicio at alamin kung paano niya pinapalaki, inaalagaan at pinoprotektahan ang kanyang mga alagang isda. Ako gali si Danilo Quinicio at Arcangel, Balete, Aklan nga gaalaga it isda nga tilapia nga rang pugaho. At dayang mga isda iyaho ay nalagaan ko man iyara. Sa unang tingin, tila simpleng libangan lamang ang pag-aalaga ng isda. Pero para kay Danilo, higit pa rito ang kanyang mga alaga. Noong Enero, na magsimula siya mag-alaga ng mga isda bilang isang paraan upang magkaroon ng bagong pinagkakaabalahan. Ngayon, mayroon na siyang 2 tangke na naglalaman na humigit kumulang 1,000 perasong mga tilapia. Dayang kanyo nga Enero siguro nga to. So Enero nga to, nagpapunaw ako di sa ubos ag nailabi ako magpupamantaw ay magpugamas kino ako na gakaon karon ay na ako man lang nasa bubakyat sabod. Kamahay pa man na sabon, mga tig 50 ho, 50 kilo koro yung nganing floater na nga ron. Nasinaburan ko man lang ron para nga may akong kalingawan itong tanawon. Akong daywang katangke ako tong tilapia sa ubos. Mga siguro mga 1,000 bilog sanda makaron doon daywang arong katangke. Ang tilapia ay isa sa pinakamahalagang food fish sa bansa. Ito ay kadalasang inaalagaan sa tubig tabang at pinakamabilis paramihin na uri ng freshwater fish sa iba't ibang culture system. Sa kaso ni Danilo, ang mga similya ng ilan sa kanyang mga alaga ay nakuha niya mula sa Department of Agriculture. Sa DE, tauron sa ang bayaw dati ay namatay matanga to imaway. Ako lang dahil nag-take over karon. Mula sa maliliit na similya, unti-unti niya itong inaalagaan hanggang sa lumaki. At syempre, hindi pwedeng pabayaan ang mga ito. Araw-araw sinisiguro ni Danilo na napapakain niya ang kanyang mga isda. Akong turong nga adlaw-adlaw nagtunan ag itsahat sabod. Agahon nagsabod ag hapon doon kung ganahan ako rito ay abo man natong obra nga ray si babaw. Pero hindi lang gutom ang kailangang bantayan sa pag-aalaga ng isda. Maging ang mga ibon ay maaring maging panganib sa kanyang mga alaga. Kaya nilalagyan din niya ng mga lambat ang mga tangke upang maprotektahan ang mga isda at hindi maging pagkain ng mga ibon. Pag ginbutangan ko't lambat ag katong sa piyak nga to ay ginadapo ko pis-pis nga rang mabahugot ag gugwak siguro ginaandang gapundot o na sa tunga ko punong ag magpinanikop nakaduga taro isda. At hindi lamang sarili niyang mga alaga ang kanyang inaalagaan. Si Danilo rin ang nag-aasikaso sa ilan pang isda na pagmamay-ari ng kanyang anak. Nagraya ho nga mga isda nga rang mga sari-sarit ang isda raya nga rang anak ang unga ay ako man kasinabod kunwari ay imaw. Pero kung may isang uri ng isda na talagang nangangailangan ng dagdag na atensyon, ito ay ang koi. Ayon kay Danilo, hindi madaling alagaan ang mga ito dahil ilan sa kanilang mga koi ay namatay matapos makaranas ng blackout. Malisod rayang iya nga raho ay di parang di oxygen tari iya nga ra si babaw ho. Kailangan bantayan na saburan. May mga bugong tay mao karang gina-apply kung mabot mao. Mag-brown out pagiday gakamatay ra tong koyo gakamatay kung mag-brown out. Nang nag-brown out nito 3 adlaw ay may namatay kang 3 bilog gagko matig 1 kilo. Hindi karon niya no. Isa pa sa kanilang binabantayan sa pag-aalaga ay ang kanilang tubig. Noong nakaraang buwan, bumaba ang level ng tubig sa kanilang mga tangke. Kaya naman napilitan si Danilo na bumili ng water pump upang makatulong sa pagpapanatili ng sapat na tubig para sa kanyang mga alaga. Kaya kung na taratong pag-ilminyo ay nagsingkiri sa tubig. Pero ako na nagbakay ako't makinain pasuyupan lang ito sa sapa nga nakasaka di karon agad mabuhi pasanda.
Ay kaom ko niya ni mamatay yun daw yung si babaw nga ay pag ilminyo nga rakong dayaw ay sigiri lat kanabaw lat tubi. Pero kung mababa ang tubig kapag tagtuyot, ibang problema naman kapag bumabaha. Dahil kapag umapaw ang tangke, maari ring makatakas ang kanyang mga alaga. Nakahawanan man doon agud hindi man it mga sapat na nag-aawas ito iba dataw sa ubos ay tagayang rahay butangan ko nga net screen no ay basi mag-awas dataw sa ubos yung nag-aawas ngasaka ang ngani ro pantat di kato. Sa ngayon, simple lamang ang kanyang ginagawa. Pinapakain, inaalagaan at hinihintay na lumaki ang mga tilapia. At kung dumami na ang kanyang mga alaga, bukas naman si Danilo na magbenta sa mga nais bumili. Nakarabis kami, gin paano man lang sa tawo. Pasuga ko man lang sa akong mga tawo nga no, wa man ako gabaligya karon. Gina kun may gaobra nga niya ko ay gobra sa ganas, gina harvest ko ag ipasuga sa tawo. Ano na makubarato man lang abi, makusang gatos man lang siguro kilo karon. Kun may gawan. Diyan nga gabakay gid. Ag magasto man gali abi ra. Kung abuon kita man doon ay ibaligya naton. Ngunit sa likod ng pagnanais na palawakin ang kanyang fish raising, may isang malaking hamon. Dahil mababa ang presyo ng tilapia, nahihirapan si Danilo na palawakin pa ang kanyang pag-aalaga. Kaya sa ngayon, mas pinagtutuunan muna niya ng pansin ang pagpapalaki sa mga kasalukuyang alaga. Saka na niya pag-iisipan ang mas malaking produksyon kapag mas magiging favorable na ang presyo. Kung kako niya ay mawaman abit, di yung manaba malang ro pagbakay kon tilapia nga rang ato niya nga native iya nga ra sa tabang ay manaba malang aro pidsay kamahal hagos malang abi 80 malang siguro andang bakay ko tilapia nga ra ag ro pidsay 50 gagi ra kilo kamahal tay tao kung paano ka mag-expand ka ra nga marondo presyo. Pero hindi rito nagtatapos ang kanyang mga plano. Bukod sa tilapia at koi, nais din ni Danilo na subukan ang pag-aalaga ng hito. Isang bagong uri ng isda na maaring maging dagdag sa kanyang alaga at posibleng dagdag na pagkakakitaan din sa hinaharap. Maalaga taron kon may una tang libre nga similya. Mula sa simpleng paghahanap ng paraan upang mawala ang stress, naging isang makabuluhang gawain na ngayon para kay Danilo ang pag-aalaga ng isda. Hindi man madali ang bawat araw, may panganib mula sa mga ibon, problema sa tubig, blackout, baha at maging presyo ng isda, patuloy pa rin siyang umaasa na lalaki hindi lamang ang kanyang mga alaga kundi pati na rin ang kanyang munting kabuhayan. Dahil sa bawat pagpapakain, bawat pag-aalaga at bawat isdang kanyang napapalaki, unti-unti ring lumalaki ang kanyang pangarap.